Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang nakakagulat ngunit napakahalagang impormasyon tungkol kay Swift at Ripple. Ayon po sa isang post mula kay Crypto Sensei, tila tahimik ngunit malalim na ang ginawang hakbang ng Swift dahil isinaman na raw nito ang technology ni Ripple sa kanilang network. Sa ilalim ng project na tinatawag na Payment Safe na ginawa ng kumpanyang EaseNets, mukhang nagbubuo or bumubuo po sila ng tulay na mag-uugnay sa traditional na sistema ng pagbabayad or traditional payment system at sa modernong mundo ng blockchain. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang payment safe at bakit po ba ito mahalaga. At ayan, ang sabi po rito ay a recent post from Crypto Sensei has drawn attention to Payment Safe, a hub developed by EaseNets that is designed to unify payment processing across both domestic and international networks. Kaya yan, paliwanag po natin kung ano ang ibig sabihin yan. Ang Payment Safe ay isa pong makabagong platform na nilikha or create upang pag-isahin ang mga pagbabayad or payment sa loob at labas ng bansa. Sa simpleng salita, ito ang magkokonekta sa lahat ng uri ng financial networks sa iisang sistema. Ibig pong sabihin, kung dati ay hiwa-hiwalay ang proseso ng mga bangko, ngayon ay maaari itong dumaan sa isang sentrong sistema na mas mabilis at mas organisado. Kapag naging epektibo po ito, posibleng tumaas ang adoption rate ni XRP dahil sa kanyang papel bilang liquidity provider sa bagong ecosystem na ito. Paano naman po gumagana ang payment safe? Ayan, ang sabi po rito ay the video explains that payment safe is a centralized platform for processing payments across multiple networks, including domestic systems, international corridors, and Swift. The design is built around enabling straight-through processing by removing fragmentation in formats and message flows. Yan, ano nga ba ang ibig sabihin yan? Kaya paliwanag natin. Ang Payment Safe ay isa po itong centralized system na nagpuproseso ng pagbabayad sa iba't ibang networks tulad ng domestic transfers, international payments at mismong Swift. Ang layunin nito ay alisin ang pagkaantala at mga komplikasyon sa paglipat or pag-transfer ng pera sa buong mundo. Sa pamamagitan nito, mas magiging madali at mas mabilis ang fund transfer ng mga bangko. Kung tuluyang magamit ni Ripple sa prosesong ito, maaaring sa XRP ang maging tulay or bridge sa pagitan ng lumang financial system at ng digital age. Ayan. Ngayon ay ano naman ang universal translator sa Payment Safe? Ang sabi po rito ay one of its highlighted feature is the universal translator, a component that converts between legacy Swift MT messages. Yan, legacy Swift MT messages and ISO 222 standards, including CBPR+. Ayan, ano po ba ang ibig sabihin yan? Ayan, palitan lang natin ng kulay. Yan, ano po ba ang ibig sabihin yan? Isa po sa pinaka-importanting bahagi ng Payment Safe ay ang tinatawag na Universal Translator. Ang trabaho nito ay i-convert ang mga lumang Swift messages patungo sa bagong ISO 222 standard. Sa ganitong paraan, nagiging compatible ang lumang sistema sa bagong technology nang hindi kinakailangang baguhin
ang buong infrastructure. Kung si Ripple ay konektado dito, mas magiging madali para sa mga bangko na gumamit ng blockchain-based liquidity gamit sa XRP. Ito ay magpapataas sa efficiency ng global payments at maaring magbunsod ng pagtaas ng presyo ni XRP sa market. Ngayon ay paano naman po nito tinutulungan ang mga bangko at saka institutions? Ayan, ang sabi rito ay Payment Safe also includes back office integration with functions such as core banking, treasury, trade finance, reconciliation, and internet channels. Ano nga ba ang ibig sabihin yan? Ang Payment Safe ay hindi lang tungkol sa pagbabayad. Ito rin ay konektado sa mga pangunahing operasyon ng bangko gaya ng treasury, trade finance at reconciliation. May kasama rin itong compliance tools tulad ng sanction screening at anti-fraud workflows. Ibig sabihin, ligtas itong gamitin kahit sa mahigpit na regulated environment. Dahil dito, nagiging mas kaakit-akit ito para sa mga institution na gustong gumamit ng blockchain nang hindi lumalabag sa mga batas. Kung si XRP ang gagamitin bilang liquidity token sa ganitong secure na sistema, sigurado pong lalaki ang tiwala ng mga regulators at saka investors. Ano naman po ang mga network na konektado sa Payment Safe? Ang sabi po rito ay the screenshot shared alongside the video shows Payment Safe interoperability with multiple networks. These include SWIFT, Real-Time Gross Settlement System, ACH, Instant Payments, and Central Bank Clearing System. Ayan, ano nga ba ang ibig sabihin yan? Sa larawan po na ibinahagi rito, yan, makikita po na konektado ang Payment Safe sa maraming uri ng networks tulad po ng SWIFT, RTGS systems, ACH, Instant Payments at Central Bank systems. Pero ang pinakamahalagang detalye dito ay ang pagkakabanggit kay Ripple bilang isa sa mga endpoints ng network. Ibig sabihin, kaya ng Payment Safe na magpadala o tumanggap ng impormasyon papunta at pabalik sa Ripple network. Kung totoo ang ganitong setup, posibleng tahimik na inilalagay ni SWIFT ang pundasyon para sa paggamit ng XRP bilang liquidity bridge sa kanilang sistema. Ngayon ay totoo bang ginagamit na ng SWIFT itong si Ripple? Ayan, ang sabi po rito ay notably, Ripple and distributed ledger technology appear as network endpoints within this diagram. The implication presented in the post is that Payment Safe facilitates connectivity between traditional financial networks and emerging technologies, creating a bridge for new forms of liquidity management. Yan, paliwanag natin kung ano po ba ang ibig sabihin yan. At balikan po natin yung chart na kanilang ibinahagi rito. Ayon po sa post, hindi diretsong sinabing operational na sa XRP sa SWIFT flows. Ngunit malinaw na bahagi na siya ng diagram bilang network endpoints. Ibig sabihin, handa na ang koneksyon kung sakaling gamitin ito sa aktwal na transaction. Kung mangyari ito, si XRP ang magsisilbing tulay para sa liquidity sa pagitan po ng mga traditional na bangko at ng blockchain-based networks. Kapag tuluyan po itong ipinatupad, makikita natin ang malaking pagbabago sa financial system na tiyak na magpapatibay sa market position ni XRP. Ang sunod po na tanong dito ay ano ang posibleng papel ni XRP dito? Yan, ang sabi naman po rito ay according to the interpretation given in the post, XRP's role would be to provide liquidity across payment corridors that traditionally rely on pre-funded accounts or correspondent banking.
Ayan, paliwanag naman natin kung ano po ang ibig sabihin yan. Ang posibleng papel ng XRP ay maging provider ng liquidity para sa mga payment corridors na dati ay umaasa sa pre-funded accounts. Sa halip na maghintay ng oras para sa bank-to-bank transfers, maaari na pong gamitin si XRP bilang bridge currency para sa instant settlement. Ito ay magbabawas ng gastos at magpapabilis ng transaction ng mga financial institutions. Sa ganitong setup, mas magiging efficient po at mas mura ang global transfers na tiyak na magpapalakas sa value proposition ni XRP. Ngayon ay paano naman po makakatulong ang compliance features ng Payment Safe kay XRP? Ayan. Ang sabi po rito ay Payment Safe compliance and fraud prevention features are also cited as crucial for making such an approach viable in regulated financial environments. Ano nga ba ang ibig sabihin niyan? Paliwanag po natin. Dahil sa may compliance at saka anti-fraud tools ang Payment Safe, nagiging madali para sa mga regulator na aprubahan ang paggamit nito. Sa kasalukuyang panahon kung saan mahigpit ang regulation sa crypto, malaking tulong ito kay XRP upang makapasok sa mga traditional na institution. Kung patuloy itong gagamitin sa ganitong sistema, mas lalawak ang tiwala sa kanya at posibleng sumabog pataas ang demand at presyo sa market. Ngayon ay ano po ang koneksyon ng tatlong ito? Si SWIFT, Ripple, at saka Payment Safe. Yan, ang sabi po rito ay Crypto Sensei's post connects Payment Safe, SWIFT, and Ripple into a narrative suggesting a deeper level of integration between legacy networks and emerging technologies. Yan, ano nga ba ang ibig sabihin yan? Ang ibig pong sabihin nito ay ang post ni Crypto Sensei ay parang puzzle. Yan, parang puzzle na pinagdudugtong-dugtong ang tatlong higante sa finance na sina SWIFT, Ripple at saka Payment Safe. Pinapakita nito ang isang unti-unting paglipat mula sa traditional na sistema patungo sa blockchain integration. Kung ito ay magtutuloy, magiging napakalaga ng papel ng XRP bilang pangunahing asset sa bagong hybrid financial model. Ang ganitong hakbang ay maaaring magbago ng buong global payment landscape at magbukas ng pinto para sa mas malaking adoption ng digital assets sa mga bangko. At bilang panguli, ang opinion ko naman po dito ay para sa atin bilang mga traders at investors, malinaw na ang balitang ito ay nagpapakita ng isang tahimik ngunit napakalaking galaw sa likod ng industriya. Kung talagang nagsimula ng gamitin ng SWIFT ang technology ni Ripple, ibig sabihin ay papalapit na tayo sa panahon kung saan ang blockchain ay magiging normal na bahagi ng global finance. Si XRP na matagal nang pinaghihinalaang magiging tulay ng mga bangko ay unti-unti nang kinikilala sa aktwal na operasyon. Kaya kung totoo ang integration na ito, maaring ito ang simula ng malaking pagbabagong magpapatibay sa presyo ng XRP sa mga susunod na buwan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.